Hello everyone, good day. We are Group 4 Reporter. I am Blessed Cheram de la Fuente. Our topic is all about Tumbang Preso. Tumbang Preso is also known as Tumbalata or otherwise Batolata, and it has maintained its popularity over the years. So mao ni siya ang pinakasikat nga ang tawag diri sa atua is Tumbalata. And the fabulous sport has been passed from generation to generation because of na siya lingaw nga makalingaw siya nga dula og napud siya creativity. And is a unique traditional game in the Philippines. So kani siya nga dula or larong lahi ay kay Philippines favorite nga ginadula sa mga kabataan diri sa Pilipinas. The name of the sport is derived from the Filipino words tumba, which means to fool, ang lata nga maigo sa mga hitters, and then the preso means prisoners ang taya. Translating in fallen prisoner, the game is played on backyards, likod sa balay, street, dalans, or court, basta kay open area siya. It borrows element from tag and dodge ball and inculcate to those who play na siya strategic thinking and agility. Muna siya ang pinaka tip nga dulaon ni siya para ma-challenge. How to set up the game. First, you need to make playing field. Place your empty can down whenever and draw a circle around the can. This is called can zone. So, first, maghimo jud kag playing field. And then, imo siyang circulan gamit ang chalk or any kind nga pwede isulat para mahimuan siyang circle ang can or any can nga mahimong tawag is can zone. Then walk about 7 feet, 2 meters or so, or mas above pa, away from the circle and draw a straight line. This is called two line. And imo siyang sulatan or ilhanan ni siya sa mga hitters nga ang tawag is straight line ang two line. In Tumbang Preso, there are hitters, ang tig, igo, sakan. People who stand behind the two line, muna sila ang mag-indo dito sa two line, muna kibala ilang ilhanan, or if may stepping, kuha na siya, disqualify or something ayokon sa prisoner. This is called behind the two line and try to knock down with their slippers. And the person who is they stay by can zone and try to tag the hitters when they cross the two line to retrieve their slippers. So meaning if adto sila sa can zone, try to knock the can aning hitters para ang ilahang slipper is makuha ug dili sila ayokon sa prisoner. That's all. Thank you. Good day, ma'am. I am Jacinta Bandos. I am last reporter of Tumbang Preso, and my topic is equipment and materials. And the equipment needed is an empty soda can or any kind or can or bottles and slipper for each player. So, kumala naman ta unsay kagamitan sa Tumbang Preso is chinilas o can, bottle or kanang lata. So, sa mechanics is need siya o 9 ka players na modula sa Tumbang Preso. Unya ang ika-10 is kanang maoy taya, maoy nagabantay sa lata. Good day, ma'am. Good day, classmates. So, I am the third reporter. So, my topic is all about the benefits and roles of Tumbang Preso. So, first, I will discuss the benefits of Tumbang Preso. So, we have physical activity. So, the game encourages running, throwing, and quick flexes, contributing to improve cardiovascular health, coordination, and agility. So, ang physical activity is mo ni siya ang ginabuhat, like kanang involve ato ang lawas bitaw. Kaysa Tumbang Preso naaman siya running, then throwing. So, tabang pud ni para mag-improve ang ato ang cardiovascular and ang ato ang heart.
So, second is cognitive development. So, cognitive development is strategic thinking and planning are crucial for success. So, ang cognitive development is ang exercise or ang kani nga dula makatabang sa para ma-improve ang ato ang panghuna-huna, labi na ang ato ang vertical thinking. So, especially sa mga players, sa sakto nga train og exercise, makadevelop ka na paspas ang imuang huna-huna og unsay plano, like, para madali nimo kapildi ang kalaban or ang lahi nga team. So, ang ikatulo nga benefits is social skills. So, tumbang preso is typically played in groups, fostering teamwork, cooperation, and communication. So, children learn to take turns, follow rules, and interact positively with peers. So, ang tumbang preso daw is ginadula gyud na siya sa isa ka grupo which is daghan jud. So, unsa uning pagdula og ikaw ra, di ba? Kinsay kalaban. So, ang kani siya nga dula is makatabang siya para ma-improve imuhang social skills ug unsa para makatabang sa inyong teamwork, communication, and cooperation. Nga naman, it's because ang tumbang preso, if wala ka aning tulo, kaning follow rules and interact positively with peers, and then kaning children learn to take turns, ug wala ka ani, syempre mapildi mo kay dili man mo kasinabot sa imuhang ka grupo. And then ang mga bata ani or ang mangdula ay dili lang bata, makabalo sila og unsaon pag interact sa ubang tao and also unsaon pag follow sa rules. So fourth is intergenerational connection. So the game enduring popularity connection children with their elders, as it's often a game shared across generations. So kani siya, yes, intergenerational connection kay ginadula jud ni siya gikan pa sa atong mga kalululuhan or sa mga tao sa una nga, like mga old people na siya. Pero sa niabot na ang gadget, mo to siya na anam-anam na siya og wala kay kasagaran bata ron isa gadget na sila ga focus or sa online games na sila. So, di lang bata ang pwede magdulaan ni apil pod sa mga tiguang o gusto sila magdula. Wala ni siya age limit nga dula. So, ang ikalima is ang stress relief. So, ang kaniman jud nga dula is kaning, di ba, magdula ka even though kapoy pero mag-enjoy ka. So, ang kuan sa stress relief is outdoor play, like tumbang preso provides a healthy outlet for stress and promotes emotional well-being. So, kapoy inig human, literal nga, kapoy jud siya kay imong lawas, like magdagan-dagan, kapoy man na siya. Pero, at the same time, malingaw ka. So, even though kapoy, malingaw man ka, and then, ang imuhang lawas pod, maka-exercise ka, nalingaw na gayet ka, maka-exercise pa jud ka. So, grabe og benefits. So, ang last, but not the least, creativity and problem solving. So, kani siya nga dula is kuan. Ang kani siya nga dula nag-encourage siya sa ato ang panghuna-huna bitaw ug unsaon nato pagdala sa plano, unsaon pud nimo pag-cooperate, pag-adapt sa lugar ug sa imuhang mga kauban kay syempre di man ka gusto nga maabal or ikaw ang taya. So, maningkamot jud ka maghuna-huna og unsaon nimo para ma-solve imong problema or unsaon nimo para dili ka madakpan sa abal. So, mao to siya ang benefits. So, the rule of this game, which is tumbang preso, is first, ang mobantay or ang abal is ang katong pinakataas ang naabot sa chinilas or pinakalayo dito sa baglit. So, ang second rule is the hitter should be ready to hit the can. So, ang hitter is dapat mo ready sila og chinilas or bato, pero chinilas jud kasagaran ang ilahang gamiton atong baglit, kibali didto lang sila manukad sa katong baglit. So, ang ikatulo is the sleepers could retrieve if they could knock down the can. So, inigtira nila sa lata
ang chinilas makuha ra nila kung matumba na nila ang kadtong lata kung maigo na nila. Tapos dalion dayon sa abal or sa taya pagkuha ang lata unya ibutang sa circle ug pwede na dayon siya magdakop sa manglabayay or kadtong mga heater. So ang ikaapat, the heater that's been tagged is the new LT. So ang heater nga bag-o is kung halimbawa kung mahawiran ka, so ikaw na pud ang mubantay, kibali ikaw na pud ang abal. So ang ikalima nga rule, so when the can is outside the circle, the heater could knock down or kick the can. So kung ang lata maigo tapos di matumba tapos mulapos ra dayon sa circle, pwede to siya sipaan sa mga heater or manglabayay sa chenilas. And then, ang ika-6 is, if the heater is not able to retrieve his slipper, the LT will get it and place it under the can inside the circle. Now, he or she is the new guard. So, ang katong di kakuha sa iyahang chinilas, siya na pud ang abal. Kuhaon to niya and then ibutang sa circle. Matik, puli na dayon siya na dayon ang abal. So, ang last is, ang ika-7 is, if the heater is not able to retrieve his slipper, another heater could help her or him to be saved. So, o dili makuha sa heater ang iyahang chinilas, pwede to siya luwason sa iyahang kauban, kuhaon niya ang chinilas. So, ang ika-8 nga rules, pero ang most importantly rules, if magdula jud ka is dapat i-enjoy nimo ang dula. Kay mo na siya importante nagdula ka para malingaw, so dapat i-enjoy nimo ang game, ihatag nimo imong best. Mora to siya. Thank you.